Hello and welcome. Welcome back mga kapatid. Kamusta kayong lahat dito? I love you guys. And maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa aking YouTube channel, The Star to Tarot. And this will be channeled message from the person on your mind. This is like a love message reading. Sa mga ayaw makinig dito sa love reading, skip nyo lang ito. Sa mga interesado dyan, then open this message and alamin natin kung ano masasabi ng tao, iniisip mo ngayon, the person on your mind, love reading. Alright, channeled message from your person. Hi, Spirit Angels, ano masasabi ng taong ito sa ating mga collective? Okay, the person on their mind. Okay, love reading. This could be one-sided or both have feelings, mutual. This could be your current partner right now. Okay, fighter, palaban. Okay, your person sees you na napakapalaban mo, kapatid. Ano pa? Confident, may tiwala sa sarili. Again, confident, may tiwala sa sarili. You believe in yourself. That's good. Napaka-positive mo. Good parenting. Maalaga sa mga bata, maasikaso. Na-appreciate ito ng person mo. If this could be kasalukuyan mong kapartner, na-appreciate niya pag-alaga mo sa inyong mga anak, kung may mga anak kayo. Yung iba naman, the person in your mind na, lalong-lalo na kung ikaw ay may anak na, no, single parent dyan, na nanonood dito, na-appreciate niya yung pagiging mabuti mong magulang. Yes. And I'm also getting like, I think your person sees you na, tawag nito, na-appreciate niya yung pagiging magulang mo, no? And I think this person, anong tawag nito? So, proud na proud ang person mo. Being a single parent or being a parent as an individual dito, no? Na-appreciate niya kung gaano ka mabuting magulang sa iyong mga anak or sa iyong anak. May katangahan, malamya, clumsy, alright? Medyo malamya-lamya, ano? So, kailangan ng tulong. Parang napapailing na lang itong person mo sa iyo, kapatid. Yung iba dito. So, again, guys, this is collective. General reading, hindi po to private reading. Kunin nyo lang kung saan ka nakakasunod, kung hindi naman para yun sa iba. Yes, very talented. Ina-admire ka ng taong ito. Palaban, talented, and you know your value. May tiwala sa sarili. Expressive, open person. Napaka-prangka mo. Like again, palaban, fighter, ano pa? How your person sees you or ano masasabi niya tungkol sa iyo. Yung iba dito, hindi niya na masabi, but this is like hidden, no? Yes. Nakatago lamang. Or meron kasi ditong opposite kayo, ano? Kung gaano ka ka-expressive, you might be dealing with a person na napaka-opposite sa iyo. Magkaiba. Yes, you are expressive and this person's not. Siguro, ano siya, may pagkatorpe. Mahiyain. Yes, and this person doesn't know how to express their feeling, iba dito. Okay. Yung iba siguro dito, mas malihim, ano? Yes, hindi niya nasabi. So, yung iba dito, this could be the part 2 from the past reading. Yes, no contact yung iba dito, no contact, no communication. This could be your exes or fling-fling. Parang ano lang, nakikita kayo pero hindi masabi-sabi ng tao ito ang kanyang nararamdaman. Meron kasi ditong naudlot. May naudlot na relationship or naudlot na hindi nagkatotoo, hindi natuloy, something like that. So yeah, kaya hindi nasabi ng tao ito ang kanyang nararamdaman. Hindi niya na-express kasi nakuhanan ko yung hindi niya na-express ang nararamdaman niya sa iyo o yung totoong nararamdaman niya sa iyo. But this person sees you very open, expressive, confident, good parenting, clumsy, very talented, no? You are beautiful only on the outside. Meron dito parang naging, ano na lang, ano? Mapakla, realization. I think this person, okay, I'm sorry guys ha, parang naging bitter. I think this person, naging, ano siya sa iyo, no? Attractive ka siguro. This is very specific. Someone here,
napaka-attractive, no, sa physical na anyo, maganda, mestizo, guwapo, macho, sexy, something like that. But then when this person find out who you truly are, iba pala, unexpected pala sa kanya, no? Parang, may kulang, something about may kulang. So, hindi yata nag-fit in, no, sa kanyang, I don't know, like how this person think na sana, no, sana ikaw yun, sana ganito ka. But unexpected sa kanya, only the outside na nakapasa, no? Para sa kanya, yung itsura mo, yung kagapuhan mo, yung kutis, buhok, physical na anyo, pasang-pasado ka sa kanya, but then deep down, pagdating sa personality, iba. So, unexpected sa kanya iyon. So, wag tayong magalit, guys, ha? Walang perpekto. Okay, heartbroken. So, ang taong ito ay nasaktan. Nasaktan mo ito, na-offend. Alamin natin kung bakit pa siya na heartbroken. Meron naman dito na nagtitimpi. Hindi mo lingid sa iyong kaalaman, mga kapatid, na nasaktan mo pala itong taong ito. The person on your mind. And yun nga lang, hindi nasabi sa'yo. Alright? I'm getting like, I think some of you here is very bossy. Bossy and parang ikaw na lang yata or controlling. I'm sorry, ha? And like again, you might be dealing with a person na hindi niya masabi-sabi kung ano yung mga pagkakamali mo. Kung sumusobra ka na. I think it's because this person ay nahihiya or mahal na mahal ka lang talaga niya. Kaya hindi niya masabi o masaktan, no? Ayaw kasi niya masaktan ka eh. Ayaw kasi niyang ma-offend ka. This person's very emotional. Napaka-emotional lang taong ito. And the good thing about this person is, itong taong iniisip mo ngayon or nasa isipan mo ngayon, mas iniisip niya yung or inuuna niya yung kapakanan mo. Mas inuuna ka niya na maging masaya. It's like a person pleasing. Piniplease ka talaga niya. Ikaw laging nauuna. You're always on top of this person's plan or happiness. Kahit na minsan nasasaktan na siya. Pinagtitimpi niya iyon, hindi niya sinasabi. Yung iba dito, guys, pay attention, baka magtaka na lang kayo, no? Yung iba dito nagtataka siguro bakit biglang lumamig ang person ninyo. Unexpected, kasi meron doon na unexpected sa kanya na ganito ka pala. So guys, paalala lang mga kapatid, if you're dealing with a person na hindi expressive, I think you need to be more balanced, ano? And tanggapin din natin yung mga pagkakamali natin. And I think it's better na tanggapin nyo rin kung anong gusto ng person ninyo. Alright? So, yeah, depende talaga sa relationship, ano, may mga nagkakaintindihan, meron naman hindi. So, dapat talaga parehas kayong nag-a-adjust. Alright? Okay. Fashionable, love and always wear beautiful outfits. So, this person admire your fashionista, your outfit. Laging in. Yes, colorful, sa makeup, hindi papahuli. Ano pa? Okay. Alright, spirit guidance, ano pa? Alright, currently feelings. How about currently feelings ng taong ito sa inyo? Sorry guys, ha? Alright, spirit guidance, currently feelings ng taong iniisip nila ngayon. Ang ngayong nararamdaman ng taong ito. Let's check it out. Anong nararamdaman nito ng taong ito sa ating mga collective? Like again, meron ditong excess, long distance, current person ninyo, current relationship. So, mix tayo mga kapatid. Kunin nyo lang kung saan kinaayon dito, kung hindi naman para yun sa iba. If ever the whole video hindi kayo resonated, hindi nyo ramdam, then skip nyo na lang. Proceed na lang mga kapatid sa ibang reading. Ay, spirit angels, anong current feelings ng taong ito sa ating mga collective? Current feelings. Okay. Channeled message nga, no? Kaya medyo mahaba ito. Alright. Ano to? Sorry guys, medyo, medyo. Alright, 10 of Swords. Okay. Heartbroken. May nagsisilos dito. You might be in a relationship na. Committed sa iba. Kung nakikita mo, ito siya nasasaktan. Lihim siyang nasasaktan. Habang ikaw naman ay
masayang-masaya sa karelasyon mo ngayon or sa iyong sitwasyon ngayon. Okay? So, hindi ko to ipapakita guys kasi yes. Meron naman dito na, I think iniwan ka ng taong ito. Like again, meron ditong third party. Yes. This person want to make love with you. This person, gusto niyang balikan yung nakaraan ninyo. Okay? Meron ditong tao na, siguro third party para masira kayo, para ilayo ang person mo. Meron naman dito siguro the reason na nagkaroon ng distance. Like again, may third party dito. May iba. Either your person on your mind right now is iniwan ka dahil sa iba, pinagpalit ka. Meron naman dito na I don't know, ninakaw siya ng iba or sinulot. I'm sorry guys ha. Or meron naman dito na again, sumisira. Yes, meron sigurong taong nag-a-advise sa kanya na hindi maganda tungkol sa iyo. Kaya nagkaroon ng distance pagkahiwalay. Or may sumulot sa inyong, or sinulot ang iyong person. I'm sorry. Yes. Okay. I think you know. Meron ditong alam mo yata kung sino yung nang agaw ng person mo. And I'm also getting like this person's remembering, yes, this is pure love. Yung iba naman, this is about your current person. This is pure love. Yung iba dito, pure love. This person want to make love with you. This person want to make you happy. What makes you happy? Lahat gagawin niya, ibibigay niya hanggat sa makakaya niya. You are dealing with a person na napaka-romantic. Yes. And I think you are dealing with a person na womanizer, playgirl, and playboy, chick boy, chick girl. Maybe this is like a third party. Yes. Okay. King of Cups. Yes, this person wants to hold you. Meron naman dito, this person doesn't want to, ayaw niya mawala ka sa buhay niya. Mahal na mahal ka niya, gusto ka niyang alagaan. This person want to provide you. This person want to give anything. Lahat. Yung iba dito, like again, partner mo, ama ng iyong mga anak, ina ng iyong mga anak. Yes, third party. Meron naman dito, this person want to give you roses. Like again, gustong i-baby ka. Gustong i-spoiled ka. Yes, meron dito na hindi ka yata interesado sa taong ito. Or siguro that time, kasi merong may past situation, meron naman na this current situation, ano. Meron kasi dito na ikaw siguro tong huli na itong realization mo, ano, na gusto mo pala siya. Na gusto mo pala yung pagiging romantic niya, yung pagiging gwapo niya. Like again, late realization. Yes, and dahil siguro may trauma ka and unbelievable sa'yo na totoo. Sabihin natin na as an example, no, napaka-charming ng taong ito, napaka-maganda, parang may pagka-artista, gwapo, malakas ang dating, and then back then, kasi meron tayong past, ano, like again, kunin nyo lang mga kapatid kung alin sa inyo dito ang naayon. That moment siguro na ang taong ito ay nangligaw, nagpaparamdam. It's hard to believe na totoo ba ito. Maybe until now, you can still believe na interesado pa rin sa'yo ang taong ito. Kaya nga para sa'yo, cease to believe. Diyan mo lang mapapatunayan kung totoo ba talaga. Dapat through actions, hindi lang sa words. Yung pagiging expressive. Yes, and this person still wanting to get closer to you, and something about your scent. Gustong-gusto ng taong ito yung scent mo. And sa pag love making, yes, yung amoy mo, gustong-gusto niya yung amoy mo, yung mga, I don't know, mabago ka siguro. This person, itong taong iniisip mo, loves your body, wants to make love with you, and want to hold tight, still holding tight.
Like again, meron itong current partner ninyo, no? Loyal. Still loyal para sa inyo. Like again, meron naman tayo ditong third party. Meron naman na kung ikaw itong kasalukuyang in a relationship na, this person is selos. May nagsiselos dito. Selos na selos siya na may iba ka. Okay? So ano pa? Channeled message, spirit ka rin dyan sa ating mga collective. Anong dapat nilang malaman sa ating mga collective na hindi na nasabi ng partner nila, either partner nila or LDR or no communication, ghosting, excess. Okay. When I saw you, I believe in love at first sight. Like again, love at first sight. Meron dito na hindi ka panipaniwala na ikaw na pala. Again, kung ikaw tong hindi makapaniwala sa tao na napakagwapo, maganda, no? Yes, it's true. Dahil same thing, love at first sight. Natamaan talaga siya ni Cupido dito. May tinamaan. I hate seeing you with someone else. Like again, see, nagsiselos ang taong ito. Confirm. Selos na selos siya dahil may iba ka. Masaya ka sa iba. Or siguro may pinili kang iba kaysa sa kanya. Ano pa? Channeled message, itong taong ito ay hindi niya nasabi sa ating mga collective. Anong hindi niya nasabi sa ating mga collective? Okay. I can't pick the perfect words to express how I feel for you. I love you. See? I love you lang pero ang hirap-hirap masabi. Like again, meron siguro itong fling-fling or hindi natuloy. Or meron siguro hindi expressive. Meron itong hindi natuloy ang inyong relationship but this person wants to tell you how this person love you. Or those words, I love you. Siguro, may moment na nagde-date kayo pero wala pang I love you. But this person want to tell you, I love you. Yeah, ba't pang hirap-hirap ng masabi ng taong itong I love you na word? I think may mga tao talaga na para sa kanya, sagrado sa kanya yung love. No? Kaya hindi pwede na kung kani-kanino na lang sabihin yung I love you na word. So yes, very romantic person. Stick to one. Ano pa, spirit ka rin, Jules? Siguro yung partner ninyo, yung iba dito, magka-partner nga kayo pero bihira lang nag-I love you. But this person truly love you. Ano pa? Hindi lang talaga siya expressive. Ano pa? Okay. Hoping you feel the same way I do. So yes, hoping this person, you love this person, mahal na mahal ka niya at sana ay mahal na mahal mo rin siya. Like again, meron kasi dito natatakot ka eh. No? Like again, siguro ito yung tao na nag-cheat sa inyo and you gave this person another chance and nagsisisi naman itong taong ito. So parang lahat gagawin niya para ibalik yung trust mo. O siguro sa mga past relationship mo, nagkaroon ka ng mga issue and this person is, mayroon kasi itong trying hard, no, na i-express ang kanyang nararamdaman na tunay siyang nagmamahal sa'yo. I want to have kids with you. Like again, ito siguro yung person na ina-admire yung pagiging parenting mo. Good parenting. Mahilig ka siguro sa mga bata. Kung ikaw itong single, wala pang anak, this person sees you good at having kids. So, para sa kanya, pasadong-pasado ka na magkaroon ng anak. Yes, na magkakaroon kayo ng anak. Wow. Okay. I have my own reasons why I can't be with you. So, yes, this person had his own reason kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. Kung bakit biglang, I don't know, ghosting. Alamin natin kung anong naging dahilan ng taong ito at bakit na hindi kayo nagkatuluyan. Spirit ka rin Diyos. Ano ang totoong reason bakit hindi nagkatuluyan si collective at ng taong iniisip niya? Anong totoong reason ng taong ito sa side niya? Anong totoong reason? Either third party, I don't know. Pero sa kanya is may reason siya eh. Okay, two of wands. Again, siguro dalawa kayo sa buhay niya or ipinagpalit ka niya sa travel or siguro foreigner ito. Yes, and yung iba naman is sa trabaho. Maybe this person found an opportunity. Yes, an opportunity for a new person or an opportunity of work, finances, travel. Siguro nung time na kayo pa noon, kasi merong past again eh. Again, this could be related sa past. Yes,
hindi niya nasabi yung totoong rason, or siguro you don't believe this person's the whole reason, no? Like again, may third party, kaya siguro may issue sa inyo, or dahil may mas magandang or iniisip niya yung future niya. Mas inuuna niya yung future niya. Either work, travel, or it could be beliefs. Foreigner, pagkakaiba ninyo. Differences. So, those could be the reason kung bakit hindi siya pwede or hindi kayo pwede. Could be dahil sa mga relihiyon, ibang relihiyon, dahil sa balat, no? Or dahil foreigner, ibang paniniwala, could be family issues or a future realidad. Siguro nung time na kayo pa, umalis siya, iniwan ka niya dahil hindi pa siya ready ng time na yon. Dahil focus muna siya sa career niya, sa finances niya. Alamin natin, may chance pa bang magbabalik ang taong ito sa ating mga collective? Spirit guide angels. No contact, no communication, ghosting, iniwan natin mga collective, or something like that, ano? Or naputol, biglang naputol ang kanyang communication. Is there any chance na magbabalik pa ang taong ito sa ating mga collective? Yes or no? Is there any chance na magbabalik pa siya? Yes. The lovers. Ipagtatagpo kayo ni universe. May chance pa. Yung sa iba, you don't have to. Hindi mo kailangan makipagbalikan sa taong ito. But yung iba naman dito, ipagtatagpo kayo ni universe. The reason. May reason si universe kung bakit kayo pagtatagpo. Again, soulmate, major choices, love, soulmate, kindred spirits, perfect union, partnership, relationship, romance, desire, sexual connection, shared values. Like again, meron siguro nangyari sa inyo, this person still hoping to have sex with you. Yes, love making, and ikaw pa rin. Siguro, like again, ikaw pa rin ang inaasam-asam niya, makasama, habang buhay, magkaroon ng anak, hoping to be with you. Like again, may papaplano. I think this person's planning in returning. May magbabalik dito. Sa ayaw naman, you don't have to. Yung iba, magbabalik itong taong ito. This could be specific. Minamanifest mo siguro itong taong ito, and like again, soulmate connection. You might be dealing with a soulmate. So, kahit ilang dekada ang dadaan, no? This person still returning no matter what. It could be friendship na lang. Again, soulmate, partnership. There will be still connection sa inyong dalawa. Hello, pasensya mga kapatid ha. Dagdagan ko na lang itong reading na ito. Medyo bitin. Pakilakasan lang po ng volume ng reading na ito, kapatid. Hindi ko po gamit ang aking microphone. Dinisconnect ko na po yung microphone. So, para malaman natin or ma-confirm na ito yung taong nasa isipan mo ngayon, ang taong mahal na mahal mo, alamin natin, this reading is, we have here the initials ng person mo, para ma-confirm na siya talaga ang nabanggit dito sa reading na ito. Aspect kanina, sino itong taong mahal na mahal ang ating collective, may magbabalik, soulmate, L-E, ano pa? Soulmate ng ating collective, W, N, N-E, another E. Okay, one more. Letter G, 2 O's. Alright, one more pa. One more. Soulmate connection. Oh my God. Triple O and Z. Alright. What about the numbers? We have here number 6. Another 6, 66. Like again, there could be age gap sa inyo. And 3. 36, 63. Okay. Or you might need to check it out, guys, mga kapatid. 366 angel number. Anong ibig sabihin ng 366, especially sa mga soulmate? And ano pa? What about zodiac sign? We have here fire sign, ha? And Pisces, fire sign. Okay, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ano pa? Ano pa, spirit guide angels? The person on their mind. Para ma-confirm na siya talaga. Ito yung channeled message niya sa ating mga collective. Like again,
Hindi masabi-sabi dito, hindi pa ma-predict. Secret admirer. Ina-admire ka ng taong siguro crush mo, or like again, mutual feelings. Parehas kayo ng nararamdaman. Kaya lang pasikreto itong taong ito. Ayaw niyang malaman or mabuking. Ayaw niya mabuking yung feelings niya sa iyo. Okay, so number 9. Like again, 6. It could be 9 din, ano? Okay, 6. Confirm naman 6. 66 or yeah, may 9 tayo dito. Alright. Like again, 366 or 369. Maybe meron ditong 39, 36, 69, 63, Aries, Gemini. Guys, kung alam nyo yung zodiac sign ng person ninyo, this could be your person on your mind. Confirm na mahal ka ng taong ito, or you are meant to be with this person, or soulmate connection sa inyo. Number 4, Taurus, 11, okay, and number 8. Okay, 8, 11, 4, 9, could be 49. Okay, and 48. Yes, Aries, Taurus, Gemini, and ano pa? What about, alamin natin kung kailan magbabalik ang taong ito. Alright? Kailan nga ba? Hold on. Spirit ka rin, just give us a sign. Kailan ba magbabalik ang taong ito? Sa mga no connection at this moment, walang communication, ghosting, or somehow, wala na talaga, no? Kailan ito magbabalik? Yes, clarity. Yung iba dito, this person's coming back to clear things out. Baguhin. May bago-bago dito sa inyong dalawa. New beginning, new idea, new plans, victory, success. Yes, and there's gonna be like a marriage. Like again, proposal. Baka ang tao ito ay nagpaplano na magbabalik para secured, no? To make sure na secured na maging kayo na talaga. Na forever na ito. Like again, kung may ghosting man, pagkakalayo, meron itong nagsisisi. Dahil iba ang pinili niya. Nagsisisi ang taong ito sa dating naging decision niya. This could be decision about sa edad ninyo or opportunities. Mas pinili ang opportunity niya kaysa sa iyo dahil hindi pa siya ready. Or yung iba naman dito is there could be like a age gap or sa paniniwala, ano, kaya may mga hadlang or hindi pa talaga siya ready to commit with you, to have that commitment. So by the time na ready ang taong ito, this person's planning to come back kasi ready na siya magbabalik. Whatever situation this person facing, kung ano itong kinakaharap niya ngayon, yes, this person's planning to return, want to be friend with you or offer you a clarity, closure. Yes, and yeah, victory. There will be a good connection or may magandang outcome sa pagbabalik ninyong dalawa or pagbabalik ka ninyong dalawa. And ano pa? Okay, sino naman ang kadil ninyo? One last thing. Gusto ko talaga mga kapatid, satisfied kayo, ano? Soulmate connection. Sino itong soulmate ng ating mga collective? Alright. Maganda ang boses ng taong ito. Soulmate connections. Neighbor, kapitbahay. Okay, mahaba ang buhok. Ano pa? Capricorn. Mayroong Capricorn dito. Kulot ang buhok. This could be the person na magbabalik or the person na soulmate ninyo. Letter A. Ano pa? May pagkamayabang. Ang taong ito medyo may pagka-brusko or mayabang, no? Mataas ang sarili. Well, it's up to you guys if you want this person. Like again, iba-iba yung gusto natin sa buhay. Or siguro, like again, iba-iba yung attractions ng isang tao, no? Leo. Kahit na gaano pa kayabang ang taong ito, yung mga hindi magandang asal, pagmahal talaga, or yung talagang tinitibok ng puso mo, yun na talaga. Yeah, letter V. Okay, Joker. Ang taong ito yung napaka-Joker. Prangka, like again, meron tayong prangka. Kanina nasabi ko, di ba may prangka?
Yes, kung itong taong ito, kung ikaw ay prangka, this person's also prangka, straightforward. Lalong-lalo na sa pagbabalik niya, yes, clarity, Ace of Swords, also being truthful, prangka. So magiging totoo na siya sa sa next na pagbabalik ninyong dalawa o pagbabalik niya. This person will be becoming more truthful. All right? And yeah, wala nang mga tataguing panglihim. Yes, wala nang mga baggage. Once this person's ready, sabihin natin, I don't know, sabihin natin na maybe this person's currently committed sa iba, something about na hindi pa pwede, sa trabaho. Once this person, yung mga may distance dyan, walang closure, ghosting, like again, no communication, we're talking about the person na magbabalik. Alright? In the future. Because there's a soulmate connection. Soulmate friendship or soulmate like love. May magiging friendship na lang. Meron naman dito na mag-long last ito, maging forever ito. Kahit ilang dekada ang lilipas, taon, buwan, this person's coming back dahil meron kayong soul connection, unfinished business. Alright? So, yeah, when this person's ready, yung future niya, yes, magbabalik siya pag secured na. Secured na yung buhay ninyo pareho. Lalo-lalo na siya, kung siya ito magiging provider. So, mistisa, foreigner, or foreign looks. May pagka-mistisa ang taong ito, maputi, matangos ang ilong, blonde siguro, or like again, foreigner, camera. Like again, meron siguro kayong mga pictures. I think this person's also watching you from afar, checking your social media, or may mga reminiscing. May mga pictures kayo siguro noon na binabalik-balikan niya. So, yeah, I do hope satisfied kayo sa reading na ito mga kapatid. I love you guys and I'll see you guys on my next reading and thank you. Bye!